Perfect na naman po ako sa quiz kanina. Talaga anak, patingin nga. Wow, ang galing naman talaga ng anak ko. Dapat laging perfect ang score mo anak ha, para taon-taon na akong aakyat sa stage para sabitan ka ng medalya. Paano po pag may mali ako sa exam at quizzes namin? Hindi pwede anak, dapat laging walang mali para ikaw lagi ang first honor. Sige po, ma. Pwede po ako maglaro? Ay, hindi pwede anak, mag-review ka na lang sa loob. Kailan kaya ako papayagan ni mama maglaro? O anak, naglalaro ka na dyan, hindi ka pa nakapag-review. Tapos na po ako mag-review, ma. Mag-review ka ulit para siguradong ma-perfect mo ang exam nyo bukas. Sige po, ma. Hello, Kai? Napatawag ka? Ate, na-approve na yung visa ko. Talaga? Kailan ang uwi mo? Baka sa susunod na buwan, makauwi na ako, ate. Nga pala, pakausap nga sa pamangkin ko para matanong ko kung anong gusto niyang pasalubong. Nasa loob siya, nagre-review. Na naman, wala na yatang araw na tumawag ako na hindi nagre-review yan. Ate naman, baka mabaliw na yung anak mo kaka-review. Hindi naman siguro. Anak! Gumising ka nga dyan? Sinasabi ko na nga ba eh. Kaya ayaw kita maglaro kasi tinutulugan mo lang yung libro mo pagkatapos. Tapos na po ako mag-review, ma. Pasensya na po at nakatulog po ako. Magdadahilan ka pa? Ang bilis mo naman mag-review. Nag-review na din po kasi ako kagabi, ma. Diba po? Sumasagot ka na ngayon, bata ka? Hello, ate. Tama na nga yan. Ibigay mo na lang sa pamangkin ko yung cellphone para makausap ko. Ah, Hello po, tita. Hello, bebe. Anong gusto mong pasalubong pag-uwi ko? Malapit ka na umuwi, tita? Oo, pag-uwi ko, papaluin natin sa puwit ang nanay mo dahil lagi ka na lang pinipilit mag-review. Tita, gusto ko pong pasulubong Barbie at chocolate po. Sige, walang problema. Basta ikaw, bebe. amin na yan. Mag-review ka ulit dyan. Ikaw talaga, ate. Nag-uusap pa kami ng pamangkin ko. Ano ka ba? May exam pa siya bukas. Kailangan makuha niya yung perfect score. Ate naman, hayaan mo naman mag-enjoy paminsan-minsan yung pamangkin ko. Napakabata pa niya. Kung ituring mo, akala mo magtitik na ng board exam yung bata. Pabayaan mo na nga ako, Kai. Para sa kanya din naman ang ginagawa ko. Saka, maintindihan mo rin ako pag nagkaanak ka na. Pag dumating man yung araw na yon, hindi kita gagayahin, no? O siya, sige na. Hindi ko na tuloy natapos yung pag-wawels ko dito. Basta, pag uwi mo ha, yung bag na sinasabi ko. Puro kabag. Sige na nga, bye. Mano po, ma? Kamusta naman yung pag-aaral mo, anak? Ayos naman po, ma. Last quarter nyo na, dapat mas lalo mo pang galingan. Sige, mag-base ka na doon at mag-review ka na. Nang makakain na tayo pagkatapos mo. Ma naman, review na naman. Kakauwi ko lang galing school. Aba, syempre, graduating ka na ng high school. Gusto ko, ikaw mismo ang valedictorian. Ayaw mo ba magbigay ng speech sa graduation mo? Anong gusto mong sabihin ko, ma? Na mag-review lang sila araw-araw? Na pati pag walang pasok, mag-review pa rin? Ma naman, baka tawanan lang nila ako. Kailan ka pa natutong sumagot, Maya? Joke lang po, ma. Si mama talaga hindi na mabiro. Sige po, papasok na po ako sa kwarto.
Hello, Emma. Mamamasyal na naman kayo? Naku, hindi ako pwede. Magre-review pa kasi ako. Baka magalit sa akin si Mama. Bawi na lang ako sa susunod. Sige, ingat kayo. Hay, simula nung bata ako, lagi na lang akong school bahay. Gusto ko din naman maranasan maglaro at mamasyal kasama ng mga kaibigan ko. Congrats ulit, anak. Ang galing-galing mo talaga kanina. Ang ganda pa ng speech mo. Para po sa inyo yun, Ma. Sana po napasaya ko po kayo. Oo naman, anak. Sa dami ba naman ang medalya mo, oh? College ka na sa susunod na pasukan, anak. Mas pagbutihan mo pa, lalo na valedictorian ka. Mas mataas ang expectation ko sa'yo na magmamagna cum laude ka sa college. Ma naman. Aba, syempre. Ano na lang sasabihin ng mga kumari ko kung wala kang makukuha sa college? Habang tumatagal, mas lalong tumataas ang pressure ko sa sarili ko. Paano na lang kung hindi ko maibigay ang gusto ni Mama? Baka ma-disappoint ko siya. Natulala ka na dyan, anak. Tara na sa kusina, mahinanda ako para sa'yo. Talaga po, Ma? Sige po. Maya, parang napapadalas yata yung pagsama-sama mo sa mga barkada mo, ah. Hindi naman po, Ma. Tsaka group project po yung mga pinupuntahan ko. Siguraduhin mo lang na hindi pa siya lang ginagawa mo. Nagpapakahirap ako magtrabaho para lang mapag-aral ka. Opo, Ma. Alam ko naman po yun. Kamusta naman ang pag-aaral mo? May update na ba sa school nyo kung sino-sino ang may award? Paano ko kaya sasabihin kay Nanay na hindi umabot yung grades ko para maging magna cum laude? Na hindi ako makakapagbigay ng speech ngayong huling graduation ko? Maya? Ano po, Ma? Wala pa po. Nga pala, Ma, pwede po bang kila tita kayo po muna ako matulog bukas? Baka po kasi gabihin ako. Marami pa po akong requirements na kailangan tapusin. Siguraduhin mo lang na requirements niyang asikasuhin mo, ha? Opo, Ma. Yes, tamang-tama. Kay tita kayo na lang ako magpapatulong kung paano ko sasabihin kay Mama. Tita? 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 Be, bakit ang aga mo yata? Sabi ni Ate Mitch, gagabihin ka ng uwi kaya dito ka daw matutulog. Ano kasi, tita? Ano yon? Naku, Maya, baka mapagalitan na naman ako ng mama mo dahil kinukonsinti kita, ha? Kaya love kita, tita eh. Ikaw talagang bata ka. Halika nga muna rito at maupo tayo. Ano kasi, tita? Cum laude lang po ako. Hindi ko po alam kung paano ko sasabihin kay Mama na hindi ako makakapag-speech ngayong huling graduation ko. Ano ka ba? Huwag mo nga pinipressure ang sarili mo at saka huwag mong nilalang ang cum laude, ha? Mataas na rin yon. Ang galing talaga ng pamangkin ko, manang-mana sa tita. Sana ganyan din kasaya si Mama, tita, pag binalita kong cum laude ako. Hayaan mo, ako na lang ang bahalang kumausap sa mama mo. Mabuti ka nga, mula elementary hanggang college, may award ka. Napaka-consistent. Kailangan po, tita eh. Para dyan man lang mapasaya ko si Mama. Napakabuti mo talagang bata. Hayaan mo, after graduation, mag-out of country tayo. Treat ko na sa'yo yun, ha? Talaga po, tita? Thank you po. The best ka talaga, tita. Ano yun, Maya? Akala ko ba magna cum laude ka? Last graduation mo na nga, tapos binigo mo pa ako? Pasensya na po, Ma. Kung hanggang cum laude lang po yung nakayanan ko. Buti na lang nandun ang tita kay mo. At sinabi niya sa akin, muntik na akong atakihin sa puso dun, ah. Masaya ka na dyan sa isang medalya na inuwi mo? Dati-rati, halos mapuno yung leg mo. Tapos ngayon, iisa lang? Pasensya na po, Ma. Ewan ko sa'yo.
Oh, nandito ka na pala. Mano po, ma? Mukhang pagod na pagod ka na naman. Kailan ka ba kasi magte-take ng board exam? Sabi mo, susubukan mo lang yung service crew. Mukhang nag-enjoy ka na yata. Sayang naman yung tinapos mo. Ma naman, pagod po ako. Saka na po natin pag-usapan yung tungkol dyan. Ano? Tatalikuran mo na naman ako? Ma, ano po bang mali sa pagiging service crew? Kung ganyan lang din pala ang gusto mo, sana hindi na kita pinag-aral ng kolehiyo. Dapat nagturo ka. Sayang lang din naman yung pinag-aralan mo. Yung trabaho na meron po ako ngayon, sobra-sobra na pong pasasalamat ko, ma. Pero hanggang kailan ka dyan? Kailan ka magtuturo? Kailan ka mag-e-exam? Ano na lang sasabihin nila kapag nalaman nilang hindi ka board passer? Samantalang cum laude ka naman ng college. Yan, ma. Yan yung rason kung bakit hanggang ngayon ayoko pang mag-exam. Akala ko noon, mapipressure lang ako sa pag-aaral at kung paano ako makakapagtapos. Akala ko na kapag nakapagtapos na ako, matatapos na rin yung pressure na bumabagabag sa dibdib ko. Akala nyo ba, Nay, hindi ako napipressure? Tuwing nakakasalubong ko yung mga kamag-anak natin, lagi na lang akong tinatanong, nakapag-exam ka na ba? Nagtuturo ka na ba? Board passer ka na ba? Ma naman! Anak, Isa sa rason kung bakit takot na takot akong mag-exam, dahil dapat sa mata ninyo, first take pa lang, pasado na. Wala eh. Cum laude kasi yung anak nyo. ang akin lang naman anak, para sa'yo lahat ng ginagawa ko, lahat ng payo ko, para pag nawala ako, maayos yung buhay mo. Para sa akin, ma? O para sa'yo? Para meron kang may pagmayabang sa mga kumari mo? Siyempre, para sa'yo anak. May mga plano din naman ako para sa sarili ko, ma. Hindi nyo na kailangang ulit-ulitin pa. Napakahirap na patunayan sa sarili ko na tama bang naging cum laude ako? Lalo na sa kursong hindi ko naman gusto. Huwag mo naman sabihin yan anak. Yan ang totoo, ma. Ang sabi ko sa'yo noon, gusto kong kunin ang kursong tourism. Pero anong sabi nyo? Mag-teacher na lang ako dahil mas malaki yung opportunity doon. Ngayon, mas lalo ko lang pinagdududahan yung sarili ko kung mag-e-exam pa ba ako o hindi na. Hindi nyo alam kung gaano kabigat dalhin araw-araw yung binibigay nyong pressure sa akin. Anak, patawarin mo sana ako anak. Kung ganyan na pala yung napaparamdam ko sa'yo. Ang gusto ko lang naman, mapabuti ang buhay mo.